Alright, welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, siyempre napakarami po nating OFW sa buong mundo. Sa katunayan, global citizens na nga tawag sa mga Pilipino. Pero siyempre, bago sila umalis ng Pilipinas, dapat handang-handa muna sila para malaman kung ano nga ba yung mga magiging trabaho nila. Kaya para pag-usapan yan, makakasama natin live dito sa studio ang President ng Life at Work. Walang iba kundi si Mr. Olan Ignacio. Good morning, sir. Thank you, Jules. Our pleasure, sir. Okay, sir. So, seminar para sa mga OFWs po yung pinaka-topic natin. So, ba't yung po ginagawa to? Yeah, number one, it is probably this is one of my calling at produkto rin ako dahil ang tatay ko po ay isa pong OFW rin before. And then Since what year yun, sir? Way back, I guess it was 25 years ago pa. Okay. When I was young. And then nakita ko po yung mga kailangan ng mga OFW at ano yung nangyari sa pamilya, yung mga iniwanan ho rito. Okay. So, ano po ba yung usual na yung family na naiiwan dito? Dalawa po natin, no? Yung naiiwan na family dito and yung life ng mga OFW sa abroad. So, yung life po muna dito. Yung panahon namin, especially right now, maganda ngayon kasi meron tayong mga FB, meron mga free communication between the parents and the family. Pero unlike noon, mahirap kasi yung communication, napakahirap. Pangalawa, nawawala kagad yung tinatawag nating haligi ng tahanan. Ang naiiwan lang, yung ilaw ng tahanan. And then meron na kagad doon na gap kagad na communication when it comes to discipline, when it comes to doing the usual things ng isang buong pamilya. Yun ang nagiging problema. Yung life naman as an OFW? Yeah, yung life ng isang OFW, majority ang nakakalungkot, yung karamihan ng naiiwan dito. Ang tingin nila, nagmimina sila ng ginto doon yung mga OFW. Kaya madalas, sumusulat sila, ano yung kailangan nila, at hindi nila alam kung minsan hanggang linggo nagtatrabaho yung mga kababayan nating Pilipino. At ang dami nilang trabaho. Yes, at ang dami nilang trabaho. At napakababa lang ng sweldo. Laging iniisip nila, ano yung matutulong nila dito sa pamilya nila. Totoo yan. Actually, sir, nanggaling din po ako abroad last year. Talagang ang mataas man yung sweldo doon, like dollars. Pero pagdating naman doon, yung expenses nila, halos the same din, malaki din. Yes. So yun yung kailangan siguro ma-realize ng mga families na nandito sa Pilipinas. Yes. In fact, napunta ko yung maraming OFW na iba't ibang bansa. Ang isa sa kinakalungkot ko ron, ang dream nila in 1 year o 2 years lang sila ron. Pero unfortunately, binabayad lang nila sa utang yung kanilang sinisweldo ron. Okay. That's the sad thing. And then pagdating dito, alam naman natin, one of our culture, yung family ties. Yes. Isang barangay yung sumusundo, tapos ang tingin nila, mayaman yung galing sa ibang bansa. Kaya wala pang isang buwan, halos nakatunganga na po kababayan natin. Okay, so paano po ba natin may iwasan na siyempre, let's say, 2 years sila nagstay sa abroad, pagbalik nila, masave nila. Ano po ba yung gagawin ninyong seminar? Number one, let us think, let us see, ang goal nila, magkaroon ng negosyo rito. But unfortunately, paano sila magninegosyo rito? Train sila bilang kasambahay. Okay. Doon sila magaling, tapos papasok sa isang negosyo. Now, isa sa topic kong gagawin, in fact, this coming February 7, I'm going to conduct GAME, o yung ibig sabihin ng GAME, that's only an acronym, Goal Attraction and Mind Mapping Exercise. Okay. I'm going to conduct dun sa mga OFW nating kababayan para turuan sila kung ano yung gagawin nila, ano yung goals nila habang nandun sila, pagpunta na rito, hindi nabuhay lang sila na parang isang bula, biglang mawawala. Okay. So aside from that, ano pa po yung iba't ibang activities na, let's say, kapag paalis naman yung OFW sa Pilipinas, may mga preparations din po ba kayong ino-offer sa kanila? Meron. During our training, kinakanda ko yung training na yon, kung ano yung gagawin, yung mindset nila. Kasi kailangan mabago yung mindset Yes. Mula dun sa empleyado, papunta dun sa entrepreneurial spirit. That's kasi right. Importante yun. Kasi like, katulad doon ng tatay ko, nag-succeed siya, hindi dahil nag-abroad siya nag-succeed siya nung nag-unleash na yung entrepreneurial spirit sa kanya. So kumbaga, nag-abroad po siya before, tapos nakaipon siya, tapos pagbalik niya dito sa Pilipinas, nagamit niya yung pera na yun to start a business. And then, just to give you an idea, Jules, yung tatay ko po, dating Metro Aid. And then, he became assistant cook dun sa Saudi. And then, naging chief cook na po. For 2 years, naging chief cook na siya. And then, nung nagpunta siya rito, what he did is what? Negosyo, kung ano ng negosyo pinasukan niya. And then, the good thing, ang tatay ko po ngayon ay 77 years old na. Ang maganda sa kanila, may 25 kwartong pinapaupahan. Wow. So, talagang success stories yan, sir. Yes. Yun yung dapat makita ng mga OFW yung kababayan natin. Yung konting iniipon nila ron, hindi pinamimigay kagad sa mag-anak dito. Kasi yung passion. Kasi ang tingin ng mga kababayan nating OFW, sa pamamagitan na lang panalapi para mapunuan yung kawalan nila. That's right.
Yun ang goal ko po ngayon para yung isip nila mabago, pati ang puso nila. Alright, so for sure, meron din namang mga nakakanood ditong interview natin sa ibang bansa and we have more than 10 million na mga Pilipino sa labas ng bansa ngayon. Yes. It's either they're working there or permanently staying abroad. Pero ano po ba yung mensahe nyo na gusto nyo iparating sa kanila? Should they stay there to, to save up or balik din sila right after nila ma-reach yung quota nila? Thank you, Jules. Ito yung lagi kong sinasabi, ang ipinanganak na mahirap ay hindi kasalanan. Sinasabi ng iba, ang namatay na mahirap ay kasalanan daw. I think that is wrong. Kasi marami namang mayamang namatay, kasalanan din. Naniniwala ako, ang ipinanganak na mahirap ay hindi kasalanan, subalit ang tirhan ng kahirapan ay isang kapamakan. Okay. Now, meron tayong tinatawag na two thoughts when it comes to knowledge, when it comes to training. Merong tinatawag na university knowledge at merong tinatawag na training. Ito yung adult training. Alright. They need to continue to adapt the changes that is happening right now, lalo na ngayon sa dekada natin ngayon. Maraming pagbabago nangyayari. And I still remember Zuckerberg. Alam naman natin, very well known yan. Natuwa ko sa nabasa kong dyaryo kamakailanan, 2 weeks ago, 2 books aman pala ang kota niya sa sarili niya. Imagine that. Napakatalino niya na, napakayaman, napaka-influensya, Harvard na. Pero at the same time, patuloy na nag-aaral pa rin siya sa pamamagitan ng libro. At ang pag-aaral sa libro, sa dyaryo, sa YouTube, sa FB, yung mga learning na kailangan natin doon. Ang sabi nga ni Derek Boca, gaano kalaga ang training? If you think education is expensive, try ignorance. That's right. Mas mahal talaga Yes, mag-ignorant. mas mahal eh. And then, like in my case, hindi ko naman po ito pinagmamalaki, pero ang pamilya ko po, yung kaming, mga pagpag eh. Yung pinapagpag lang yung pagkain, tapos iluluto sa mantika. Before. And then, like what I said before, my lolo is basurero, my lola is a Metro Aid, my nanay and tatay is also my Metro Aid. I'm also a car wash boy, pedicab boy, janitor, messenger. Pero nagkaroon lang ng changes to because God, I believe, God changed my heart and God changed my mind. Therefore, my action is not the same before. Okay. Very inspiring, sir, yan. So talagang yan lang yung isa sa, for sure, one of the millions na stories sa mga kababayan natin na kailangan, syempre, yun nga, step up their game para, syempre, maging sustainable yung pagkakakitaan, lalo na kung naging OFW siya. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong mga mahikayat at ma-inspire ng mga OFWs. Muli, ang President ng Life at Work, Mr. Olan Ignacio. Thank you so much. Maraming salamat po, Sir Jim. Alright.